Malamang ay hindi na bago sa pandinig mo ang tema na ito. Pero alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi gusto ng mga babae sa mga tinatawag na good boy? At nagtataka ka rin ba kung bakit mas pinipili nilang sumama sa mga lalaki na tila ba'y walang kwenta at sasaktan o lolokohin lang sila? May dahilan ng lahat ng iyan at hindi iyon gaya ng iniisip mo. Walang babaeng tanga pagdating sa pag-ibig. Iyan ay sarili ko lang paniniwala. Ngayon, makinig ka dahil aking ipapaunawa sa iyo ang apat na pangunahing dahilan kung bakit ayaw ng mga babae sa mga good boy. Paalala, hindi mo ito maririnig sa mga babae dahil hindi nila ito aaminin. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Una, boring. Tama ang iyong narinig. Kapag sinabi mong good boy, boring agad ang pumapasok sa kanilang isipan. Kung hindi mo siya kayang mapatawa o mapasaya sa kahit simpleng paraan lang, ibig sabihin, boring ka at hindi siya magtatagal sa iyo. May isa pa, kung lagi mong tinatrato siya na parang prinsesa nang paulit-ulit, katagalan ay mawawalan din siya ng gana sa iyo. Oo, tama ang iyong narinig. Kaya nga may kasabihang umusbong na sa una lang yan masaya. Dahil habang tumatagal, nakakasawa na. Marahil ay mali ang pagkakaintindi mo sa mga babae dahil sa mga napapanood mo o naririnig mong maling payo na kailangan tratuhin mo siyang prinsesa at gawin ang lahat para sa kanya. Hindi naman ito masama, subalit may mali rito. Sige, pagnilayan natin. Kung iyan nga ang gusto ng mga babae sa isang lalaki, bakit maraming matinong lalaki ang ipinagpapalit sa mga tila walang kwentang lalaki? Sa kabila ng lahat ng mga magagandang bagay na ginawa nila para sa babae, simple lang, hanap nila ay may thrill. Sinong babae ang mananatili sa boring na tulad mo? Ayaw nila ng sobra-sobrang bait. Gusto nila yung may kasamang drama, yung nasusubok o nacha-challenge sila. Ngunit huwag kang malilito. Hindi ko sinasabing tratuhin mo siya sa masamang paraan, lukohin o kaya ay pisikal mong saktan. Ang manakit ng babae ay wala sa bokabularyo ng tunay na lalaki. Huwag kang hangal, umunawa ang may pandinig. Pangalawa, walang drama. Isang katangian na likas sa karamihan ng babae ay mahilig sila sa drama. Hindi nila ito aaminin, subalit para sa kanila ito ay tila ba paborito nilang pagkain na laging number 1 sa cravings list nila. Nagtataka ka ba kung bakit kahit maliit na bagay ay pinag-aawayan nyo hanggang sa lumaki ito? Iyan ang katotohanan. Drama, bagay na hindi nila makukuha sa isang good boy na katulad mo dahil masyado kang mabait at takot na kumprontahin ang toxic niyang ugali. Pansinin mo, gagawa at gagawa yan ang pag-aawayan ninyong dalawa. Dahil sa kanila, ito ay tila ba test o pagsusulit. She will subconsciously test you by making silly arguments. At kapag sinabayan mo siya o ang galit niya, dun ka natalo. Isipin mo lagi ito. Kung walang kwenta ang dahilan ng inyong pinag-aawayan, huwag mong sasabayan. Pero kung sumusobra na ito at di ka na niya nire-respeto, dun mo dapat harapin at kumprontahin ang ugali niya bilang lalaki.
At huwag kang basta-basta magpapadala sa emosyon mo. Manatili kang kalmado at klaro. Maging matalino ka sa mga salita mo. At huwag na huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Pangatlo, submissive. Naging meme na o katawa-tawa na karamihan ng mga lalaki ay laging underdesaya ng mga babae. Ngunit mali ito kahit saan man tingnan, lalo na sa banal na kasulatan. Ang tunay na lalaki ay hindi submissive in nature. Kung siya man ay submissive kung umasta, alam mong ang kinikilos niya ay hindi nature, bagkus nurture. Sa kabilang banda, likas sa mga babae ang pagiging submissive dahil iyon ang kanilang divine biological order. Sa panahon ngayon, nababaliktad ang sistema. Mas nagiging dominante ang mga babae at alam mong hindi nila ito nature, kundi nurture. Dahil yan sa societal brainwashing. Pero ang topic na ito ay pag-uusapan natin sa ibang video na. Akin lang gagamiting halimbawa nito ay ang pag-aakala ng mga kababaihan na kahinaan ng pagiging submissive, kaya sila nagiging mas dominant kesa sa mga lalaki. At nagiging normal naman sa kalalakihan ang maging submissive sa kanilang partner. Gayunpaman, ang katotohanan ay attractive sa mga kababaihan ng isang lalaking may strong, wise leadership. Dahil role ng lalaki ang magsilbing magaling na leader. Nakaukit yan sa dugo maging sa DNA nating mga kalalakihan. Paalala, maraming katangian ang dapat mong taglayin upang masabing ikaw ay magaling na leader sa isang relasyon. At kung wala kang kakayahan na mapasubmit sa iyo ang kasintahan mong babae, ibig sabihin lang nun, hindi mo siya kayang pamunuan. Dahil nararamdaman niyang mahina ka, kaya't hindi siya nagpapasakop sa iyo. At kung mahina ka, ikaw ang magiging sunod-sunurang parang aso sa mga kamay niya. Isang kahihiyan. Pang-apat, women desire a strong man. Likas sa mga kababaihan ang humanap ng isang lalaki na sa tingin nila ay kayang mag-provide ng sense of security. Ang mga babae ay mas mahina kumpara sa mga kalalakihan pagdating sa pisikal na lakas. Kaya ang tipo ng lalaki na gusto nila ay matipuno at kaya silang ipagtanggol sa tuwing may mambabastos sa kanila o sa kahit anong pagkakataon. Sa ganitong paraan, mararamdaman niya na safe o ligtas siya kapag kasama ka. May sense of security siya sa iyo. Mas emotional din sila kaysa sa ating mga lalaki. Kaya kung emotionally weak ka, parehas kayong babagsak. Kaya naman mas gusto ng mga kababaihan ang lalaking may malakas na emotional control. Ikaw ang magsisilbing bato sa hampas ng alon ng kanyang emosyon. Hindi na rin bago sa mundo ng stereotyping ng mga Pilipino na ang karamihan sa mga Pinay ay nagnanais na makabingwit ng isang foreigner. Gold digger? Maybe. Subalit, isa sa hinahanap ng mga babae sa isang lalaki ay ang pagkakaroon ng financial security. At ito ay likas sa kanila. Dahil iyan ang gawain ng karamihan sa mga babae, they secure themselves to a man who is able to do so. Pero may mga babae naman na strong ang personality, independent women kung tawagin. Ngunit sa ibang usapan na ito,
Basta lagi mong tatandaan, a woman with a strong personality needs a much stronger man. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kawal.